sinasabing may drug surveillance daw noong 2012 na isinagawa kay Pangulong Bongbong Marcos. Dumalo sa pagdinig ang dating agent ng Philippine Drug Enforcement Agency. Yun naman pala, hindi lang nila sineperate. Sinama nila yung balita dito sa sa PIDEA para syempre malito rin yung tao. Uy, teka. May biglang big drug hole to, biglang biglang kumambyo Si Jonathan Morales, lumalabas sa nakapirma sa mga dokumento. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon? Maiipit ako. Pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po ng trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos. Ito, sige. Ang magdarahop. Sige, bibigyan natin ng pansin. Boss Dada, ask ko lang sana, bakit pa ulit-ulit sinasabi ni Banat na dati pang sinabi ni PRRD na bangag si PBBM? Di kayo naniwala? May naniwala naman. Kami naniwala. Di ba mas okay ngayon na may ebidensya? Kaya nga okay. Okay, so sige, mas okay ngayon may ebidensya. Yung ebidensya na yan, tinan mo ang magdarahop bibigyan kita ng malupit na paliwanag. Sabi mo may ebidensya. Bakit pinapag-drug test pa natin yung presidente? Meron naman palang ebidensya. Bakit pa natin pinipilit si presidente mag-drug test? Kasi nga, lahat ng yung mga yan, yung sinasabi, itong PIDEA documents na ito, yung sinasabi ni PRRD, hindi yan masasabing totoong-totoo kung hindi siya magpapadrug test. Kasi kailangan ng science, kailangan niyang mag-comply. So yun ang problema. Kaya natin, pinapaulit-ulit na sinasabi sa inyo, sinabi na yan ni PRRD. Naniniwala kami kay PRRD. Bakit? Pag si PRRD nagsalita, hindi na kailangan ng PIDEA documents na yan. Bakit? Kasi nga, siya ang presidente, lahat ng intel bumabagsak sa kanya, kaya kilala niya lahat ng mga durugista sa Pilipinas. Sinabi niya na yan, noon pa, mayor pa lang ako, alam ko na yan. Kaya ako nga sinasabi sa inyo ngayon, hindi naman siguro hindi naman siguro si PRRD yung tao na wag niyong iboto si Bongbong kasi addict siya, tapos ayaw lang niya palang manalo. Hindi kasi ganun ang pagkakilala natin kay PRRD. Kung talagang kilala niyo si PRRD, yun ang pinupunto natin dito. Kaya natin inuulit-ulit para hindi na kayo mabudol. Sabi ko nga sa inyo, the same person na may kasalanan ng lahat ng ito, ng isa sa may kasalanan, siya ngayon yung bida. Kaya natin pinapaulit-ulit para hindi na tayo magkamali na pag may sinabi si PRRD, makinig tayong lahat dahil hindi yan siya magsisinungaling. Sasabihin kasi si PRRD bumabawi-bawi siya Ganun ang tinatawag na laro. Nilalaro niya yung sitwasyon. Kasi yun nga yung sinasabi ni Banat Bay na sa panahon ngayon, hindi pwedeng sugod ka ng sugod. Minsan, tatansyahin mo. Tatansyahin mo kung kailan ka aatake, kailan ka magpapahinga, aatake ka ulit. Napansin nyo, si PRD hindi siya masyado nagsasalita lately. Kasi tactician yan. Yung ginagawa natin na dakdak ng dakdak, ngak-ngak ng ngak-ngak, labas tayo ng labas ng one expose after another. Alam mo ba, pinag-usapan yan dyan sa may Maisog. Sabi dyan sa Maisog, ang problema kasi is, halimbawa magsasalita si Maharlika. Hindi ito masama kay Maharlika, magsasalita si Maharlika. Tapos, walang susunod sa kanya. Ibig sabihin, wala namang tao na, alam mo yun, parang hindi katulad doon na away-away na. Tapos, syempre, mapapagod si Maharlika. Bukas may bago na naman. So parang lumalabas, nagiging na lang siyang balita. Isa siyang malaking issue kung titingnan natin. Pero dahil nga walang nangyayari, one expose after another, lahat ng mga puting ahas naglabas na ng kanilang mga expose, pero wala pa rin nangyayari, nasasanay na lang yung tao. Inaantay na lang ng tao yung chismis, tas pag narinig yung chismis, magrarant sa social media, tas mag-aantay na naman ng bago.
Oh, ayun yun. Yun yun mga bossing. Yun yung problema. Kaya nga, tayo ang ginagawa natin, ina-advocate nga po natin na lahat magkaroon ng awareness na wag na tayong magpabudol. O, yun lang naman yan. O, pero walang problema doon. Ano yun eh, sabi ko nga sa inyo, kung malaki pa rin ang pagpapasalamat natin kay Maharlika kasi nga, may mga expose siya na ganito. Kasi kung wala siyang expose na ganito, wala pang expose na nakikita sa media, eh wala na, di ba? Paano pa natin malalaman yung mga kabulastugan nila? Oh, sabi nito, bakit si Sara nakipag-tandem kay Bongbong? Ibig sabihin, hindi siya naniwala sa tatay niya. Malamang, hindi siya naniwala. Saan ka naman makakita? Number 1 ka sa survey, tumakbo ka Vice President. Alam ko yung reason ba't siya tumakbo Vice President. Ayaw ko na lang sabihin sa inyo kasi mati-turn off kayo sa kanya. Pero hindi siya nakinig. Part din siya ng problema. Ina-exclude ba natin si Sara sa problema? Kung ano man problema meron tayo ngayon, part si Inday nun. Part lahat ng bumoto. Part yung lahat ng mga nag-content tungkol dyan. Mga nagpangako ng ginto. Kasapakat kayo lahat dyan. Nabudol din si Inday katulad nyo, nabudol din. Hindi naman masama yun, nabudol na nga kayo, kaya nga natin inuulit-ulit para hindi nyo na ulitin. Kasi ulit-ulit, ano na yan? Ulit-ulit na yan pagka ganyan, di ba? Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, ngayon iwas pusoy? Muli namang iginiit ng PIDEA na peke ang dokumento. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong report niya. Lahat ng sinasabi niya, nakukontra namin with documents. Ano nakukontra niyo with documents? Wala nga kayong ginawa kundi siraan yung tao. Umpisa pa lang ng salita niyo. Magnanakaw yan. Paraseo yan. Lahat yata ng pangit eh. Chismoso yan. Manananggal yan. Kapre yan sa minsan. Oo. Pinsan niya ni King Kong. Lahat na ng pangit sinabi niyo sa tao eh. Hindi kayo nag-focus doon sa inaakusa ng tao. Sinisira niyo yung reputasyon ng tao para lahat nung sabihin niya against sa inyo, yun ang pang ano ninyo, yun yung pang-blanca ninyo. Ang punto dito is, totoo yung dokumento o hindi? Sinasabi niya totoo, sinasabi mo hindi. Sabi ni Bato, parang malabo naman yata na AI to, pati yung butas ng puncher na Xerox. So ibig sabihin naka-file ito. Kinuha nyo sa file, sinirox, kaya may butas na ganun. Ang tanga naman ng AI. Diba? So ang pinupunto nga kasi dito is para lang pabulaanan ninyo yung sinasabi nung mama na meron totoong dokumento na ganyan, sisirain yung reputasyon niya. Kasi po may kaso yan noong 1992, 1993, 1997. May kaso siyang ganito, may kasong ganyan, may kaso. Sinagad nyo siya ng kaso-kaso. Pero ang tanong, kayo rin na nagsasabi na yung kaso niya dismissed. Yung kaso niya exonerated siya. Yung kaso niya ganito. Hindi siya na-convict sa mga ikinakaso sa kanya. So, ano ngayon kung may kaso siya kung wala naman siyang kasalanan doon sa mga ikinaso sa kanya? So, does it make him a bad person? It does not, sir. Loko-loko rin yung mga to eh. So, nakaka-counter nyo ng dokumento. Wala nga kayong nasagot sa tao. Ang dami nyo magkakasama, mag-isa lang siya. Lahat ng sinabi nyo, nasagot niya. Pero yung lahat ng akusasyon niya, hindi nyo masagot. May nagsama kayong tao. Ano yung testimonya nung isinama nyo? Linggo po kasi yun, walang office. Linggo. So, wala po kami doon. Wala. Sino may sabing sarado ang istasyon ng pulis ng Linggo? 24/7 ang operasyon ng law enforcement. Ay nako, sabi ko nga eh. Sabi nito, pati si Banat by linyahan niya ng mga tanong kay Morales. Sabi ko nga sa inyo, miski ako, kaya nga ang tanong ko sa kanya, sir, ang daming kinaso sa inyo, sinasabi nyo na yan. Na-dismiss pa kayo sa serbisyo. Wala kayong pensyon. No? Pinaghirapan nyo yun eh, tas wala kayong pensyon. Yun nga lang inaasahan ng mga pulis, yung pensyon nila, lalo na kung hindi ka magnanakaw na pulis.
tinanggalan kayo ng pensyon. So hindi na kayo pulis. Hindi kaya nyo lang to ginagawa kasi para makaganti sa kanila, di ba? Kailangan pag nagtanong ka ganun, balansi. Hindi pwedeng sabi mga linyahan tanong kay Morales medyo offensive. Na-offend ka? Na-offend ka, si Morales nga hindi na-offend. Ano ka? Shota ka niya? Ganyan po ang Banateros, ang line of questioning ng Banateros. Ganyan, talagang gigisahin natin yan. Hindi pwedeng, so anong masasabi mo doon? So bangag ang presidente? Bangag ang presidente? Bangag ang presidente? Inang klaseng interview yan. Hindi na natin nakuha yung tanong na gusto natin. Paano natin malaman kung nagsisinungaling yan o hindi? Diba? Tapos tatanungin mo siya nung mga alam naman na niya yung sagot. Di syempre, iti-twist-twist mo siya. O, ano sabi ko kanina? O sir, sabi mo kasi kanina ang purpose mo, kaya ka sumulat sa kanilang lahat is to tell them na hindi ka nagpakalat nitong papel na to. Totoo itong papel na to at hindi ka nagpakalat sa papel na to. Ngayon, sabi niya, after 5 days, nag-decide siya na lumantad na. Ayan na nga, may mukha na siya. Kaya sabi ko, bakit ka biglang lumalan? Kung takot ka talaga, kung feeling mo mamamatay ka, bakit lumantad ka? Katulad nga nung sinasabi ng mga kasamahan mo, ako i-deny ko yan. I-deny ko yan. O di ba? I-deny mo din. Kung talagang wala kang galit sa kanila or kung wala kang ibang intensyon, I will just deny it. Kasi mas lamang ang administrasyon ngayon kaysa sa mga kalaban ng administrasyon So if I will deny it, hindi, nandito yung pangalan mo, hindi ako yan, dinideny ko yan. I will deny it, I deny. Tatabunan lang naman nila yan, di ba? Pero ano ang nagtulak sa'yo para lumantad ka at lalo kang magdelikado, pati yung mga pamilya mo. Ikaw na nagsabi, ang kalaban mo ang lakas-lakas. Pero ano ang purpose mo? Ang ganda nga ng sagot niya, para Miss Universe Sabi niya, kasi nga po, world peace. Kasi yan ang sinumpaan kong tungkulin na ako ay malinis na pulis at ako ay ganto, ganyan. O hindi ba? At least naririnig natin yung sagot niya. Pero alam mo, ito lang ang masasabi ko sometimes, kung ikaw mag-iisip ka, yung sinasabi din ni Sir is too good to be true. Tangina, wala nang ganyan tao ngayon. Kaya nga nagulat din si Bato Dismissed ka, hindi mo alam? Nakalagay dito, dismissed ka, hindi mo alam? Sabi niya, upo sir, hindi ko talaga alam Pero meron siyang para prueba. Sabi niya, paano ako mapapunta sa PDEA kung dismissed ako? Kukuha ako ng mga permit. Kukuha ako ng mga clearance. Kung dismissed ako, paano ako magkaka-clearance? Tama naman siya, di ba? Kaya nga hindi na siya kinwestiyon ni Bato. Kailangan tayo bilang Banateros, kailangan objective tayo. Kailangan yung mga sinasabi ng bashers, itatanong natin para masagot niya. Hindi natin dapat binibaby yung mga ini-interview natin. Hindi rin natin dapat na binabastos. Oo, ganun yun. So that's just a routine, sabi nga ni Places and Dishes. So wag kayo. Putang ina, pati yung ayaw nyo ng diktador. Tapos magtatanong kami doon sa tao, ayaw nyo ng tanong namin. Ano kayo, diktador? Sige. I-play pa natin to. Sige, pasok mga suki. Kay Senator Bato de la Rosa, iimbitahan nila sa susunod na pagdinig ang vlogger na si Maharlika na nagkalat umano ng dokumento. Bidlak kayo. Ang PDEA nagkiklaim na non-existent. At ito naman si Morales na nagsasabi na siya ang gumawa ng papilis na yan, kumalat ngayon nandoon na kay Maharlika at nagkalat na sa buong social media. Hindi ko rin pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinabi niya. Nagbabalita pa yun. So, nalito na si Bato, nakalbo siya. Ano ba talaga? Hindi totoo? Totoo. Sino magsasabing totoo yan? Anak ng tinapay. Paktay tayo dyan.
Oh, so sige, tingnan naman natin. So yun lang yung reaction natin dyan. Kailangan natin maging patas, lalo na pag nandiyan na tayo sa SMNI. Kasi ano yan nandun lang tayo sa katotohanan. Kailangan pasukahin natin yung ating mga ini-interview in a nice way. Wag naman bastusan. Kasi balita ko si Mike Abby lang daw yung bastos dyan. Oh, hindi ba? Oh, sige, tingnan natin tong isa pang balita. Wait lang. Isang balita pa lang yan. Nandiyan na ba si Banat Bay? Naka-live na ba? Pag naka-live na, sabihin nyo sa akin para ihinto na natin tong ating kalokohan. Oh, yung mga ano dyan, mga ito, Expedia agent. Ito na. Naku, ito na yung nagalit si Senator Bato kay Marlica. Now, PDEA leaks. Bago ang lahat, kailangan i-explain natin kung ano ito. Okay. Now, base dun sa scheduling sa Senate investigation ni Senator Bato, I think most people misappreciated what the hearing is about. Okay, first, ang mga hearing na ganito ay inquiry in aid of legislation. Ngayon, yung ibang mga senador at kongresista, kapag nag-i-inquiry sila, ay minsan in aid of re-election, in aid of sensationalism, and so on. In this case, in aid of legislation, i-presume muna natin yon. Pero, ang iniimbestigahan ni Senator Bato dito ay yung leak. That's why the title was PDEA Leaks. Kasi ang tinitignan niya, at sinabi niya ito at the start of the investigation, na ang tinitignan dito ay paano napunta sa kamay ng ibang tao, like si Madam Maharlika, itong mga confidential documents. And that some of these documents should actually be classified as secret or top secret dahil daw posible itong magkaroon ng impact on our national security. Okay. Yan po ang framework ng entire investigation. So anong puntirya dito? Ang puntirya dito talaga ay paano nakalabas ang mga dokumentong iyon. Hindi po nila iniimbestigahan kung paano nasalag yung investigation into a celebrity, an actress and a politician, bakit hindi natuloy yung investigasyon na yon. Samantalang yun naman po ang inaantabayanan ng publiko, including the possibility na magamit yung ebidensya na yon para maipakita kung may fitness ang Pangulo to continue as our President. Okay. Ang daming demanding. May nagreklamo sa electric fan ko naman, just masyadong mainit, gusto mo patayin ko yung fan, ganun. So ensure na kung maingay anong gagawin natin? Padala kayong aircon. Okay. So, ang daming nagsasabi nakaka-disappoint. Pero bago po kayo ma-disappoint, tandaan po natin what the purpose of the investigation was. The investigation is into the leaks. Okay? Hindi ito nag-iimbestiga kay Madam Maharlika because, she was the last to receive it. Siya po ay nakatanggap. So, but as with with the media, we protect our sources also. Thank you, kay Jessar. Alright? So, tandaan na, iyan po yung framework. Yung iba kasi, nadi-disappoint kasi hindi diniscuss mismo yung investigation or kung bakit nasalag yung investigation. Okay? So, yan po ang unang intindihan natin. And remember, this is an inquiry in aid of legislation. So, mahalaga kanina yung pagsasabi ng Coast Guard nung kanilang desire sana na magkaroon ng legislation para dun sa mga pumapasok na pribadong yate. Okay. Now, let's go into the documents. Ito yung importante. Leaks yan. Pero ang sabi ng PNP, walang ganon. Kung walang ganon, then there is no reason for the investigation at all or for the investigation to continue. Okay? Pero ang PNP dumating armed to the teeth with cases daw of Mr. Morales. Let's go into that. Alright. Sabi pangalan ni Chief PNP Lasso. Okay.
no such documents exist. Wala daw ganon at all. Pero medyo nagkaroon ng tama sa kredibilidad nitong very strong statement ni PNP later on. Okay. So sinabi ngayon ni Senator Bato, ano naman ang gagawin natin sa impormasyon na ito? Pero may dokumento. Anong gagawin natin sa impormasyon na ito? So, in addition, sabi, meron pa rin tayong additional na issues that must be discussed, including the issue of a 2-minute blood test that was taken in accordance with the COMELEC requirements. So, in the course of that, so ang nangyari is that so very strong ang sinabi nila, walang ganyan. And then they went on to enumerate the cases of Mr. Morales and the fact that he had been dismissed. Now, iklaro natin, mayroon silang mga binanggit na kaso. And isa lang po doon ang naging positive, yung pagtanggal niya doon sa PIDEA on an administrative charge. Hindi po maliwanag because apparently they did not discuss that particular administrative charge. Instead, ang diniscuss nila ay yung mga kaso such as yung extortion, robbery, may theft pa, and so on. Now, dahil sinabi nila yon, tama kayo, character assassination. Now, bakit in argumentation, ganito yon? Merong documents. The documents are evidence of what is stated in the documents. So, ano yung mga nasa dokumento na yon? Ang nasa dokumento ay may request for investigation. And apparently, nabanggit din ni Mr. Morales later on, hindi lang po limited to documents yon, yun po ay mayroong nakakabit ng mga pictures of the personalities for investigation, allegedly, ano ba yung term doon? Snorting? Inhaling white powdery substances. At naka-identify yung lugar na yun. Right. So, tinanong ngayon ang sagot ni Mr. Morales. Highlights lang tayo, wag muna tayo yung ibang detalye kasi kailangan balikan ko pa. So si Mr. Morales naman, in-explain niya yung mga cases. And lo and behold, most of those cases had already either been dismissed or acquitted po siya. Okay. So, dun pa lang, nagka-problema na yung plan for character assassination. Kasi hindi enough syempre na, may kaso yan. Kapag existing yung case, lalong-lalo na kung ito ay criminal case, then the presumption is of innocence until the judge pronounces guilt. But in this case, most of the cases have been either dismissed or he has been acquitted at mayroon daw isa na ongoing pa. So, does that affect the document itself? It only affects, supposedly, the credibility of the person who, in this case, is attesting to the authenticity of the documents. Now, yung documents na to, at nabanggit ito ni Senator Bato, inauthenticate niya kasi siya ang gumawa. Si Mr. Morales ang gumawa and all he had to do was identify those documents. And by that identification, meron siyang personal knowledge dahil siya yung gumawa. Now, the identification and authentication also means that this is an official document. At sinabi pa niya may mga dagdag dyan. Ngayon, mayroon siyang mga binanggit ng mga tao doon. Kasi ang nasa dokumento din na yon, additional, because it's an entire file, ang nakita lang po natin are a few of them. Doon sa file na yon, naka-indicate din po doon lahat ng mga tao who were there at the time. Bakit? Yung request for investigation is the cover.
And naka-attach po doon ay other documents which include the affidavit or the Q&A of Mr. Morales with the witness. At nakalagay doon kung bakit, paano niya nalaman yon. And na-reveal ni Mr. Morales na base doon sa kanyang Q&A, sinabi nung informant na siya mismo ang saksi at in-identify niya yung mga tao, in-identify niya yung lugar, at in-identify din yung mga pictures. At pinastate ni Mr. Morales o sino yung nasa pictures na yan. And according to Mr. Morales, sinabi ng informant na yan, ito is the actress Maricel Soriano at ito is the Senator Bongbong Marcos. Yun yung words. Tapos, dun sa pictures, yung informant, bin-lock out pa nga daw yung muka ng ibang mga taong kasama kasi daw baka madamay sila samantalang hindi naman sila involved dun sa paggamit di umano ng pinagbabawal na substances. Okay. Sinabi pa nga, so, pagkatapos kasing mag-take ng statement, ganito po ay totoo pati sa procedures ng PNP at saka ng NBI. Matapos i-take yung statement, kailangan may mag-attest na itong taong to ay maliwana, ay nagbigay ng statement niya at pinatotohanan niya yung laman ng kanyang affidavit. At pina-attest pa to, so sworn statement siya. Nilagay din doon ang mga witnesses. Sabi ni Mr. Morales, nilagay niya yung pangalan ng mga tao who were in the room at the time na kinuna niya ng statement itong si informant. So, ngayon, may 8 na dumating na dinala po ni Chief PNP at sinabi nila, tinanong ni Senator Bato, anong masasabi dito? Ang sabi nila, hindi totoo. Pero, if you will note, very careful yung mga saksi na yon. I noted it down Sabi nila, yung first 4 witnesses, ang dinideny nila ay, una sinabi nila, weekend po yon. So, sabi ni Senator Bato, totoo ba to? Sabi nila, hindi, wala po kami doon. Sabi ni Senator Bato, nakita niyo ba to? Sabi nila, wala po kami doon. Take note of the answer and the question. Hindi responsive. Hindi nila sinabi kung totoo o hindi. Ang sabi nila, wala sila sa opisina at that time. At sabi pa nila, ang hindi namin, ang pinabubulaanan nila, ang dinideny nila is, what is being denied is yung sinabi daw ni Mr. Morales na alam ng buong compound ang nangyari. So, bali ang sinasabi nila, kami hindi namin alam. Kasi on that day, it was a Saturday, wala kami doon. So, nakikita nyo, take note of the statements that were very, very careful. Hindi ko sinasabing they are lying or anything like that, but they had to be very careful with their statements. So, take note of what those 4 witnesses denied. Ang sabi nila, it was a weekend, it was a Saturday, wala po kami doon at hindi po namin alam ito at hindi totoo ang sinasabi ni Mr. Morales na alam ng buong compound ang nangyari. Dumating dun sa punto na nagsabi si Mr. Morales na mention niya si later Asek Gadapan, who is deceased. At the time was one of his superiors. At sinabi, ang problema was that sinabi ni Mr. Morales, alam po niya tungkol dito. Okay? And he was attesting na sinagot naman at parang sinabi na inapprove na ang hindi pagtuloy ng investigasyon. Or at least that was what was alluded to. Yun ang pagkaintindi ko. Like I said, these are highlights. We have to listen again. So,
Senator Bato went into a long narration about how good this person is, si Asek Gadapan, sumakalangit nawa, and he said that hindi niya gagawin nito, mista ko to, and so on. And this is a good person. So ito po yung nabanggit, and I think should be included or na-include naman ni Madam Maharlika dun sa sinasabi niya na hindi dapat nagte-testify si Senator Bato. Although I don't think it was that damaging or influencing either way. Thank you kay JT.guy. At this point, tinanong naman si General Lasso, sabi niya walang dokumentong ganyan kasi marami dapat yan dinadaanan. So, binanggit niya yung mga tao na dapat dinaanan yan. So, but if you look carefully at his statement again, what he's saying is walang dokumentong ganyan is a conclusion. Ang ebidensya niya or ang reasoning for that conclusion is marami kasing dadaanan yan. Hindi nga niya naitawid eh. Dapat ang sinabi niya, maraming dadaanan yan and therefore, there would be other signatures or additional documents attesting to these other people who would have double-checked the denial of the investigation. Hindi niya sinabi yon. Instead, nabanggit yung chief ng investigation ng IIS, si Francia, who was there. At ang sagot naman niya is, wala akong natandaan na nag-usap kami. Sabi niya. But at this point, nagsabi si Mr. Morales na nag-usap sila with this, si Mr. Franchise, no longer yata with PIDEA. At sinabi niya, wag na nating aminin. I-deny na lang natin para wala ng problema. Diba? Ikaw kasi, nasa labas ka na. Hindi ka maaapektuhan. Kami, na nasa loob pa, this was apparently a discussion that they had recently. Ikaw nasa labas ka na, hindi ka na maaapektuhan yan. Kami, may mga pamilya and so on. Kaya bahagi parati ng testimony ni Mr. Morales, every time may nagde-deny ng mga sinasabi niya, Attorney Francia, thank you. So, ang sinasabi ni Mr. Morales, hindi ko po sila ma-blame na pag dinideny nila ito, may mga pamilya silang kailangan makakain. Okay. So, muli tinanong ni Senator Bato, Attorney Francia, Chief Francia, totoo ba to? Sinabi mo ba ito? Sabi niya, wala po akong natatandaan na nag-usap kami ng ganyan. Wala po akong natatandaan. He said later on, wala po akong natatandaan na sinabi ko yan. Tapos later on, nagbago yung kwento niya, ang natatandaan ko, iba ang kausap ni Mr. Morales, may kausap siya sa telepono at sinabihan niya yung tao na yon doon sa telepono. Tapos later on, si Attorney Francia din ang attorney ba siya? So, yes, so nag-usap sila. Tama, sabi ni Shibarium. So, nag-usap sila. So, sabi ni wag mo naman akong wag kang magkasama ng insulto. Sasagutin ko naman yung mga tanong. So, hindi ko kasi narinig or nakita kung ano yung designation ni Francia. So, ito ang sinasabi niya at the time. So, yes, so si Attorney Francia is still active daw with PIDEA. Sabi ni Celavi, 1 year pa lang sa Intel. Okay? Sabi ni Juan de la Cruz, nagalit sa akin, nanood ka ba? Si Francia, active director ng PIDEA. Okay po. So, yun nga, si Chief Francia. But what is important is what he is saying. Pero sige, okay po.
Totoo yan. So, he is with PIDEA. A-jacket nga pala siya. So, sabi niya, he kept saying na hindi ko natatandaan na sinabi ko yan. Hindi ako ang kausap niyan. May kausap siyang iba. Okay. Word for word yan, sabihin yung mali ako. Nakinig ka ba? Alam nyo, you can criticize, pero kung sasabihin ninyo yung mga ganyan, masyado naman kayong maangas. Wala pa naman akong sinasabi na nakaka-damage sa inyo Ulo ka kayo. So, yan. So, and then, sabi ni Chief Francia, bakit ako ang tinatanungan na ninyo ng ganito? Chief ang sinabi and nakatawag dun sa kanya. So, okay. Sabi ni Director Francia, talagang gusto ninyong ma-derail yung discussion. Sabi ni Director Francia, natawa ako sa discussion dun sa YouTube Okay. Sabi ni Francia, Francia na lang. Bakit daw sila yung naging issue? Bakit sila yung dinidiscuss dito? Samantalang dapat ang pinag-uusapan yung papel. Ang totoo daw niyan ay immaterial yung mga sinasabi nila. Unfortunately, hindi po immaterial kung ang dinidiscuss ni Mr. Morales ay mga nagko-conspire to deny the existence of a document that does exist. Okay? Wala akong matandaan, and he goes on to say, wala akong matandaan na may ganong papel. So bakit yung term ay wala akong matandaan? Bakit hindi niya dinideny outright? Walang papel na ganyan. Walang papel na ganyan. Hindi po yan totoo. Itong si wala siya dyan. He couldn't have made that, etc. They could attack the document, pero wala akong natatandaan. So, bakit? Kasi pag kinasuhan siya later on ng perjury because he lied in a Senate hearing, maaari niyang sabihin kasi faulty na po ang memory ko dahil matagal na po yan. So the emphasis is on whether or not he remembered, not whether or not the document exists. Okay. Okay. So sinabi pa, si Bitong naman ang nagsabi dito, siya po kasi ang may custody ng documents. Sabi niya wala daw talaga, it does not exist. Kasi itong mga ito ay under my custody. And then he mentions a system na sinagot naman ni Mr. Morales. At ang sabi ni Mr. Morales ay wala pa po yung sistema na yon noong ginawa ito. Go pa rin si Bitong. Pero it should still be within the system. Dapat yung file na yan ay napasok pa rin yun dun sa sistema na yon. So later on, he changes his statement and says, basta I believe na wala. Okay? Na wala yung dokumento na yun. It was at this point na binasa ni Senator, after this binasa na ni Senator Bato yung yung message ni Madam Maharlika. So the next hearing is set for May 7. Ang nakikita natin dito is or at least this is my first impression, is na-anticipate at nasagot ni Mr. Morales yung mga paratang. At one point, I think it was General Lasso who said na bakit pinag-uusapan ito? Sinungaling yan si Morales. So,
which for me was a very strong statement, a bit emotional. Kasi, dito, in the case of documents, res ipsa loquitur, the document speaks for itself. If you will notice sa kanila, walang ni isang nagsabi sa kanila na mali yung the document is fake kasi fake yung letterhead or fake yung hindi tama yung form or hindi tama yung ganito, ganyan. Ang sinabi nila is AI generated yan. And at that point, sinabi rin ni Senator Bato, kung titignan mo yung dokumento, may puncture holes Parang para sa kanya, hindi ganun kakompleto ang AI. And it would be difficult for AI to have anticipated that the document came from a file at may mga butas yun ng kanyang, may puncture holes. Okay. So, unfortunately, at that point, naging emotional na si Senator Bato because of the post pala of Madam Maharlika, who was also in turn reacting to yung ibang mga statements ni Senator Bato na bakit parang hindi fair. Si Madam Maharlika was pointing out naman na bakit yung issue ay siya at saka si Mr. Morales o bakit dumaan sa issue na silang dalawa ni Mr. Morales ang pinag-uusapan. Samantalang for Madam Maharlika, the question is, nagpupulburon ba o hindi itong politiko na to na kung saan nasalag yung investigation? Para sa akin, I think that she wanted the investigation to be about that. I think everybody did, di ba? Because yun talaga, this is what interests us all. But in truth, the investigation is about whether or not documents had in fact leaked. Kasi ang sinasabi ni Senator Bato is, this might have national security implications. And tama naman yun. Pero, ang classification ng document na ito is confidential and not top secret. And apparently, there are distinctions between those. Unfortunately, hindi daw dumating ang representante ng National Security Advisor. Sabi ni Fashion Haven, anong year yung date ng doc? 2012 po. Sabi ni Ma'am Victoria Lucky Penny, she was just questioning Bato na bakit lalamya-lamya yung mga katanungan niya. Sabi ni Reynaldo, when PIDEA said it was AI generated, how did PIDEA arrive at that conclusion? What tool did they use? I think they mentioned a particular app. Hindi po ako sure which one. Pero they did that in their statement, in their earlier statement before. Hindi ko po narinig in this particular hearing. I may have to go back. It's possible that they mentioned it, but hindi ko po narinig yun. Sabi ni Fashion Haven, 2012, ba't nakalusot kay Pinoy? Magkalaban sila. Also a good point. Ngayon, we also have to note yung mga sinabi ni, and yes, Mr. Morales was also testifying to that fact na yes, tunay nga yung document na yon. And in fact, galit nga siya kay Maharlika nung una. Kasi ang sabi niya ay, nananahimik ako. Natanggal na siya, he is out of government, hindi na po siya employed with PIDEA. Pero, guys, nasa moderators, pare-pareho po yung mga sinasabi ng mga trolls. Pag pare-pareho po yung sinasabi, yung literally cut and paste, paki-block na automatic, ha? Okay. So, yung ang sinasabi ni Mr. Morales is, yun na nga, paano yan nakalabas? Ako naman ang nadamay dito. Nananahimik ako,
pwede naman siyang to just go on with his life. Iniwan na niya ng matagal, and this document was 12 years ago. Gayunpaman, he attested to what he knew about it. At ang sinasabi niya ay, yun nga pala, si Asek Gadapan daw ang supposedly na-instructan yata ni Executive Secretary Ochoa at the time. Okay? Para hindi matuloy yung investigation. Now, babalikan natin para klaro. Okay? Wala pa ditong actual evidence of any use of illegal substance. Ang evidence dito is, if ever it will be used for that, is indirect. This is, however, evidence of corruption, which may involve the First Lady. Bakit? Ang sinasabi, ang kwento dito around the documents is that there was a request for investigation about drug use or illegal substance use or abuse of particular personalities, but the investigation was denied. And the investigation was denied because of a peculiar and particular connection to the then Executive Secretary, Jojo Ochoa. Paquito Ochoa, yung full name niya. And kumbaga, that was the reason why, despite the prevalence or the of the common knowledge in quotation marks of drug use / or abuse of these personalities, hindi natuloy yung investigasyon. In particular din, hindi natuloy yung investigasyon despite the allegedly complete documentation of the alleged crime. So may attestation, may witness, may pictures, may identification ng lugar. Kumbaga, kumpleto yung information that should have spurred or allowed the PIDEA to initiate an investigation. Okay. This could, I think that most people are hoping that this would lead to an investigation of actual drug use, because mayroon ngang, there is indication, this is not yet solid evidence, kasi ang evidence dito is sinalag yung investigasyon. But that there is a person who was attesting to having first-hand knowledge of the drug use. This can spur another investigation into whether or not there was actual drug use at the time. Kasi yun yung evidence is of the use at the time. Now, nabanggit ni Senator De La Rosa yung supposedly 2-minute drug test, which was narrated by Madam Maharlika. And she had produced a document to that. This is the drug test that was taken by then candidate, the alleged drug test taken by then candidate Ferdinand Marcos Jr. and attached to his certificate of candidacy. Hindi po umabot ang diskusyon tungkol doon. So let me check your questions and your comments. Sabi ni Peter, the elephant in the room then senator, now president, photographed snorting. But then it was about the leakage of the documents. The issue is the leakage of documents. Kasi it was the only way, for me, it's the only way for Senator Bato to immediately open an investigation or an inquiry. Otherwise, it might have, according to him, ito yung sinabi niya, it might have to require a resolution. And in fairness to Senator Bato, nakapag-open siya ng inquiry immediately, hindi na nag-resolution, he did so as the chair of the committee.
Sabi ni Rose, in fairness, matapang si Morales kahit mag-isa lang siya sa Senado. Sabi ni Bran, si Bato malamya, pinagmamalaki niya, magaling daw siya na investigador. Nag-dry na yung lalamunan ko bigla. Alright. Sabi ni Rex Ian, does this affect the credibility of the president? Well, credibility is really, well, mostly in the eyes of the beholder, di ba? Thank you kay Kapitan daw at saka kay John. But, well, kayo magde-decide niyan. Para sa akin, it affects directly the credibility of kung sino man yung naglakad ng pagsasalag ng investigasyon na yun. Because that is actually a corrupt act. Diba? Nag-prevent ka ng investigation that was based on complete staff work naman. But for me, it is not proof positive of actual use. Kasi yung actual use, drug test yan. However, it can lay the basis for a drug test. Particularly one that will indicate long-term use. Sabi ni Staana, Robert, last past, umamin din sila na sa kanila mismo galing ang documents. Sabi ni JM, gising ng mga Pilipino, pinaiikot lang tayo ng mga dilaw at pula. Mula pa noon, magkakampi talaga sila. Oh yes, I have balita. The next performance will start momentarily.